At sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang direktang mensahe na nanggaling po kay Ripple CEO Brad Garlinghouse. Ayan, last 14 years. Isipin po ninyo yan mga kakripto. 14 years or 14 na taon ay napakahabang panahon sa kahit anong industriya. Pero mas lalong matagal ito kung pag-uusapan po natin ang mundo ng cryptocurrencies na kilala sa pagiging sobrang bilis magbago. Ang XRP ay opisyal na pong umabot sa napakalaking milestone na ito at ang mga taong mismong nagtayo at nagpatakbo ng project na ito ay naglabas ng kanilang mga saloobin kung gaano na ba kalayo ang narating ng XRP ecosystem. Ayan, ang sabi nga sa ating balita dito mula kay Times Tabloid ay Ripple CEO leaves a message for the XRP community. Ayan na nga siya, si Brad Garlinghouse. Ang selebrasyon ay sinimulan po ng dating Ripple CTO na si David Schwartz sa pamamagitan po ng isang post kung saan ay binalikan niya ang pinagmulan o ang origins ng XRP. Ayan, sabi niya dito, 14 years ago, we got together with an idea to build a better way to move value. Hindi lang niya pinasalamatan ang founding team, kundi binigyan din niya ng credit ang mga developers, validators, businesses at ang buong community na tumulong para hubugin ang project na ito para maging kung ano ito ngayon. At syempre, hindi po nagpahuli itong si CEO ng Ripple na si Brad Garlinghouse, kung saan ay nag-iwan po siya dito ng isang emosyonal at malakas na mensahe para po sa tinatawag nating XRP family. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mensaheng ito, ang naging reaksyon ng mga analyst at ang napakatinding debate sa loob ng community sa totoong estado ng ating investment. Pero bago po yan ay silipin po muna natin ang kalagayan ni XRP ngayon kung saan siya ay naglalaro sa presyong 1.1557 at the time of recording or sa oras po na aking re-record ang video na ito. At ayan, kitang-kita po natin dito sa daily chart time frame ni XRP na nagpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak. Ayan, sa kasalukuyan bumubuo na naman po siya ng bearish candlestick or kulay red na candle. Kaya, ayan, nagsimula po yung kanyang pagbagsak dito noong nagkaroon po siya ng breakdown dito sa 1.3211 na dating support nitong mga June 1. At nagpatuloy po ito. At nung June 2 ay nabasag na rin niya yung dating major support na 1.2234. Kaya dito po siya kumuha ng buelo at nagpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak. At base po sa ating nakikita sa ating indicators dito, wala pa rin pagbabago. Nagpapakita pa rin ito ng malakas na bearish momentum or selling pressure. Ibig pong sabihin, marami pa rin nagbebenta. Kaya mas taas po ang posibilidad na baka sa mga paparating na araw ay babagsak siya hanggang dito sa $1. Kaya para po sa mga nag-futures trading dyan is mukhang maganda pong magbukas ng short position para sa short-term trading. Yan, pang short-term trading lamang po. At mas magandang mag-trade sa lower time frame, mga 4 hours, 1 hours, or 30 minutes, or maging 15 minutes. Ayan, maghanap po tayo dyan ng short entry position natin. Sa mga nag-holding naman, syempre, DCA lamang po ang maaari natin gawin dito. Bili lang tayo ng bili. Maganda pong mag-accumulate kasi nasa discount price po si XRP. Syempre, hindi lang naman si XRP, maging ang buong crypto market ay nasa discount price. Kasi lahat po ay bumabagsak. Kasi kung titignan natin si Bitcoin, ayan, bumagsak na rin itong si Bitcoin. Pero malapit na po siya sa ating major support na 61K. Ayan, nasa mga 61K ang major support natin dito. Pero wag po tayong pakakampante na dito siya magre-rebound kasi malakas pa rin ang ating bearish momentum katulad ni XRP. Kaya ayan, balikan na po natin ang ating balita dito. Ayan, ang emosyonal na mensahe ni Brad Garlinghouse.
Sumali po si Brad Garlinghouse sa celebration at nag-post po siya sa X kung saan ay sinabi niyang 14 years later is still the honor of a lifetime to be part of XRP family. Ayan, highlight lang natin yung kanyang sinabi dyan. Isipin po ninyo ito mga ka-crypto. Halos isang dekada ng pinamumunuan ni Garlinghouse ang Ripple bilang CEO. Sa loob ng panahong ito, dumaan ang kumpanya sa isa sa pinakamalaki, pinakamagastos at pinakamatinding legal battles sa kasaysayan ng crypto, ang walang katapusang SEC lawsuit. Yan, sa aking opinion, kung iisipin po natin ang takbo ng pamumuno dito ni Brad Garlinghouse, kailangang aminin na hindi po madali ang dumaan sa isang dambuhalang regulatory war. Sa ilalim po ng kanyang pamamahala, sa XRP ay nag-emerge na may malinaw na regulatory clarity, lalo na dito sa United States, habang patuloy po na lumalawak ang kanilang mga global partnerships sa iba't ibang bansa. Kaya para sa akin, ang mensahe po ni Garlinghouse ay isang paraan para sabihin na si XRP ay nandito pa rin, buhay na buhay at hindi po natinag ang mga pagsubok. Pero bilang mga investors ay kailangan din natin na tignan ang kanilang kabilang panig ng coin. Ang salitang honor of a lifetime. Ayan. Ang salitang honor of a lifetime ay magandang pakinggan. Pero nagre-reflect ba ito sa bulsa ng bawat isa? Meron pong isang kilalang crypto analyst ang nagbahagi ng kanyang pananaw tungkol dito. Ayon po sa analyst na ito, ang mensahe ng CEO ay nagpapakita ng matatag na corporate structural foundation. Ibig sabihin, bilang isang negosyo, si Ripple ay nagtagumpay na i-secure ang kanilang operational safety laban sa gobyerno. Ang corporate aspect po ng XRP ay masasabi nating nasa pinakamagandang posisyon nito ngayon kumpara sa nakaraang 5 taon. Ang leadership po ni Garlinghouse ang nagsilbing anchor habang ang buong market ay nakakaranas ng matinding takot at saka FUD. Gayunpaman, ang pananaw na ito ng analyst ay nagbubukas din ng malaking tanong. Kung ang Ripple bilang kumpanya ay matatag, bakit parang may disconnect pa rin sa aktual na market excitement? Ngayon, sa aking sariling assessment, ang emosyonal na koneksyon ni Garlinghouse sa XRP Army ay tunay. Dahil kung wala ang community na nagdepensa sa tokens social media, baka mas matindi po ang naging pinsala ng SEC lawsuit. Ang katatagan po ng XRP ay hinalintulad ng isang analyst sa isang matibay na pundasyon ng gusali na dumaan sa malakas na lindol pero hindi man lang nagkaroon ng lamat. Ang structural engineering ng Ripple ang dahilan kung bakit tayo nakatayo ngayon. Pero ang tanong ng marami, kailan ba natin sisimulan ang pagtatayo ng mga susunod na palapag patungo sa buwan? Ayan, pag-usapan naman po natin ang paggalaw ng community at ang pride ng mga holders. Matapos pong mag-post ang pamunuan ng Ripple, ang XRP community naman ay nagbigay ng kanilang malawak na reaksyon. Dito natin makikita ang totoong mukha at ang buong picture ng kung ano ba talaga ang pakiramdam ng isang holder na naghihintay ng 14 years mula po sa ground level. Kaya highlight po natin yan. 14 years. Maraming community members ang nagpahayag po ng kanilang genuine pride at karangalan. Sabi ng ilan, isang malaking honor ang tumayo kasama si Garlinghouse at ang buong Ripple team. At itinuturing po nila ang CEO bilang isang tunay na leader na nag-abante sa buong blockchain ecosystem. Kaya pasabog naman tayo dyan. Ngayon, sa aking opinion, ang bahaging ito ng community, ang tinatawag po nating die-hard believers o ang core group ng XRP Army. Isang sikat na market analyst ang nagkomento na ang klase ng loyalty na mayroon ang XRP community ay bihira mong makita sa ibang crypto projects. Karaniwan kasi sa crypto, kapag bumagsak ang presyo o kapag nagkaroon po ng demanda, ang mga tao ay nagbebenta na at lumilipat sa ibang meme coins or bagong tech. Pero ang XRP family ay nananatiling solid. Kaya sa aking pananaw sa aspetong ito ay may kinalaman po ito sa tinatawag nating institutional trust.
Ang mga holders na nakakaramdam po ng pride ay hindi lang tumitingin sa pang-araw-araw na galaw ng presyo. Sila po ay tumitingin sa tinatawag na utility. Nakikita nila na si XRP ay ginagamit sa cross-border payments na may mga central banks na nag-i-explore ng Ripple technology at ang katotohanan ito ang nagbibigay sa kanila ng emosyonal at financial conviction. Ayon naman po sa pagsusuri ng isa pang financial analyst, ang ganitong klase ng matatag na community support ay isa pong intangible asset. Ayan, intangible asset para kay Ripple. Yan. Ibig sabihin yan ay hindi po ito nabibili ng pera. Kapag ang isang kumpanya ay may milyong-milyong tao na handang mag-promote at magdepensa sa kanila ng libre, ang kanilang long-term survival rate ay mas mataas kumpara sa mga hype projects. Ang optimism ng grupong ito ay nakatutok sa hinaharap. Naniniwala sila na matapos ang maraming taon ng matinding hirap at legal battles, ang pinakamagandang bahagi ng kwento ay darating pa lamang. Para sa kanila, ang 14 years ay patunay lang ng maturity at katatagan ng network. Kaya pasabog po tayo ulit dyan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin dito ang matinding frustration sa $4 at saka $50. Yan. May ngunit po tayo rito. Ngunit, hindi lahat ng reaksyon ay puro celebration at palakpakan. Sa katunayan, lumabas din ang boses ng mga dismayado at galit na investors. Isa pong community member ang prangkang nagsabi na ang 14 years na trabaho at paghihintay ay tila walang saysay kung hindi man lang kayang lampasan ni XRP ang presyong $4. Kaya pasabog po tayo dyan. Ayan ang highlight ng tungkol po sa isang member na yan. Tinanong niya kung ano ba talaga ang totoong kinakatawan o ibig sabihin ng milestone na ito para sa mga retail holders na nag-invest ng kanilang pinaghirapang pera. Isa pang commenter ang nagdagdag na si XRP ay dapat nasa minimum na $50 na ngayon matapos po ang 14 years sa loob ng crypto market. Kaya highlight din natin yan. Ayan, $50 after 14 years in the crypto market. Ngayon sa aking opinion, dito po natin kailangang harapin ang katotohanan. At ito ang aking personal na pananaw na medyo masakit pakinggan para sa iba. Ang frustration ng retail market ay 100% valid. Isipin mo naghihintay ka ng mahigit isang dekada. Nanonood ka ng ibang coins na nagpa-pump ng times 10 o times 100. Habang ang XRP mo ay parang natutulog sa isang tight range. Ang target po na $4 or $50 ay maaaring mukhang malayo sa kasalukuyang presyo. Pero kung pag-uusapan po natin ang haba ng panahon, normal lang na mag-expect ng malaking return ang mga tao. Isang analyst naman ang nagbahagi ng kanyang napakagandang breakdown tungkol po sa isyong ito. Sabi niya ang problema ay ang malaking gap sa pagitan po ng corporate success ng Ripple at ang price action ng XRP asset mismo. Ang Ripple ay kumikita po sa pamamagitan ng kanilang software solutions at saka institutional services, pero ang retail holders ay kumikita lamang kung tataas ang spot price ng token sa mga exchanges. Kapag naririnig po natin ang reklamo na bakit hindi man lang maka-break ng $4 ang presyo, ito ay senyales po ng pagkapagod o investor fatigue. Kung titingnan po natin ang kasaysayan ng market cycle, sa XRP ay nagpapakita ng dambuhalang pagsabog noong nakalipas na taong 2017. Pero mula noon ang all-time high, ang all-time high po na yan ay hindi muling nababalikan ng buo. Ang pananaw ng analyst na dito ay nagbabala po na ang matagal na pagka-stuck or pagkaipit ng presyo ay pwedeng maging dahilan para mawalan ng tiwala ang mga bagong pasok na retail investors. Ang $50 na target ay nangangailangan po ng isang dambuhalang market cap na halos kapantay ni Bitcoin, na sa ngayon ay nangangailangan po ng totoong mass adoption sa retail level, hindi lamang po sa institutional level. Kaya ang frustration na ito ay hindi lang basta ingay. Ito po ay isang seryosong babala na ang community ay naghahanap na ng totoong resulta.
hindi lang mga motivational post sa social media. Yan, ang pinakamasakit po na bahagi ng balita natin dito ay ang kwento ng isang community member na nagbunyag ng kanyang sitwasyon. Ayan, ito po yan. Highlight lamang natin. Sinabi niya na ang sinabi po niya na kasalukuyan siyang nag-down ng mahigit $3,000 sa kanyang XRP investment. Umaasa raw siya na makikita ang presyo sa $4, $5, or $10 man lang. Pero ngayon ay pakiramdam niya ay na-scam siya. Kasabay nito, marami ang nagsimulang mag-question sa kabuuang structure ng project. At sinasabi nila na ang benepisyo ay hindi patas na naipapamahagi sa pagitan po ng Ripple bilang kumpanya at ng mga retail investors na sumusuporta sa kanila. Ngayon sa aking opinion naman, ang kwento po ng pagiging down ng $3,000 ay sumasalamin sa totoong sitwasyon ng libo-libong maliliit na investor sa buong mundo. Kabilang na po ang marami nating kababayan. Napakadaling sabihin ng mga mamamayan na just hodl o hawakan mo lang ang investment mo. Pero para po sa isang ordinaryong tao, ang makita ng iyong portfolio ay pula o red ay patuloy po na nababawasan ang halaga ang halaga nito ay nagdudulot po talaga ng matinding stress. Pakiramdam nila ay pumasok po sila sa isang investment na ang kumikita lang ay ang mga nasa itaas. Isang market analyst po ang nagpaliwanag na ang pakiramdam na na-scam ay madalas na nagmumula po sa unrealistic expectations na ikinakalat po ng mga influencers. Pero may pananagutan din ang mismong system structure. Kung susuriin po natin, ang Ripple ay nagpapakawala ng XRP mula sa kanilang escrow accounts buwan-buwan. Kahit na sinasabi ng kumpanya na ang karamihan dito ay ibinabalik din sa escrow or ibinebenta sa mga institution sa paraang hindi nakakaapekto sa market, ang retail view ay iba. Nakikita po ito ng publiko bilang isang permanenteng supply pressure na pumipigil po sa presyo na lumipad ng mataas. Ngayon sa aking pananaw ay dito ay kailangan nating maging matalino sa pag-manage ng ating sariling risk. Ang crypto ay isang napaka-volatile at mapanganib na market. Kung ikaw po ay down, or bagsak ka ng $3,000 dahil umasa ka sa mga haka-haka na magiging $10 itong si XRP sa loob ng isang buwan, kailangan nating tanggapin na nagkulang po tayo sa tamang strategy. Ang kawalan po ng balanse sa pagitan ng kita ng Ripple at kita ng retail investors ay isang structural reality na matagal nang pinagtatalunan ng mga eksperto. Ang Ripple po ay patuloy na lumalago, nagbubukas ng mga opisina sa buong mundo at nagpapasahod ng mga top tiers lawyers, habang ang retail holder ay nagtitiis sa bawat sentavo na galaw ng chart. Ito po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng lamat ang relasyon ng XRP family. Ayan, ipagpatuloy po natin ang pagsusuri sa structural breakdown na ito. Bakit nga ba may ganitong usapan? Ayan. Dahil po, sa loob ng 14 years, o 14 na taon, nakita natin ang development ng ledger, ang pag-develop ng bagong technology at ang pagpasok ng mga malalaking financial institutions. Pero ang mekanismo kung paano po makikinabang ang retail investors mula sa tagumpay ng kumpanya ay nananatiling malabo para sa nakararami. Sa aking opinion, isang kilalang financial expert ang nagbahagi ng kanyang analysis tungkol sa bagay na ito. Ayon sa kanya, si XRP ay hindi isang share ng Ripple Company. Ito ang pinakamahalagang aral na dapat pong matutunan ng lahat. Kapag bumili ka ng XRP, hindi ka bumibili ng stock ng kumpanya ni Brad Garlinghouse. Bumibili ka ng isang digital asset na ginagamit sa kanilang network. Kaya naman kahit maging pinakamayamang kumpanya sa buong mundo ang Ripple, walang legal na obligasyon na dapat tumaas ang presyo ng token mo sa exchanges. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nagagalit kapag nakikita ang marangyang selebrasyon ng mga executives. Ang pananaw po ng analyst na ito ay nagpapakita na ang retail sector ang nagsisilbing liquidity provider ng market. Kung walang retail na bumibili at nag-hold, ang market stability ng asset ay mawawala. Kaya naman ang hilig ng community para sa mas mataas na distribution ng
Ayan, ang hiling po pala, hindi hilig. Ang hiling ng community para sa mas patas na distribution ng benepisyo ay may basihan. Kailangan po ng Ripple na gumawa ng mga programa o mga use cases na direktang magbibigay ng insentibo sa mga maliliit na holders, hindi lang sa mga dambuhalang bangko. Ngayon sa aking palagay, kung magpapatuloy po ang ganitong takbo kung saan ang kumpanya lang ang nakakakuha ng malalaking panalo sa social media habang ang retail naman ang sumasalo sa lahat ng losses sa portfolio, darating po ang panahon na mapapagod ang XRP Army. Ang loyalty ay may limitasyon, lalo na kung ang usapin ay tungkol sa pamilya at sa pondo na dapat ay para sa kinabukasan. Ang 14-year milestone ay dapat pong magsilbing gising sa pamunuan ng Ripple na oras na para bigyang halaga ang mga tao sa ibaba na siyang nagtanggol sa kanila noong panahon ng kagibitan. Yan, sa kabila po ng lahat ng galit at diskontento, mayroon pa ring malaking bahagi ng market ang tumitingin po sa long-term vision. Sinasabi po ng ilang analyst na ang susunod na yugto ng crypto regulation sa buong mundo ay pabor po sa disenyo ng XRP. Ang laban po sa SEC ay tapos na at ang daan ay bukas na para sa totoong institutional implementation. Kung susuriin po natin ang kabuuan ng sitwasyon, sa XRP ay parang isang malaking barko na matagal nang naipit sa daungan dahil sa masamang panahon at mga legal na bagyo. Ngayon taong 2026, ang panahon ay nagsisimula ng gumanda at ang mga harang ay unti-unti nang natatanggal. Isa pong analyst ang nagbahagi ng pananaw na ang totoong laro para kay XRP ay magsisimula pa lang ngayong mayroon na tayong legal clarity. Ang nakaraang 14 years ay maituturing na preparation phase o ang panahon ng paghahanda ng buong makinarya. Kaya sa aking konklusyon, kung ikaw ay isang investor na naghahanap po ng mabilisang yaman o yung tinatawag na overnight success, sa XRP ay maaaring hindi po para sa iyo. Ang asset na ito ay binuo para sa isang mabagal pero masidhing pagbabago sa global financial system. Ang frustration na nararamdaman po natin kapag nakikita natin ang $3,000 na pagkalugi o ang hindi po pag-abot sa $4 ay natural na bahagi ng mahabang proseso ng market cycle. Ayon po sa pananaw ng isa pang expert, ang susunod na 5 taon o 5 years ang magpapasya kung si XRP ay magiging permanenteng bahagi ng global finance o kung mananatili na lang itong isang pangarap para sa retail. Ang mensahe naman ni Brad Garlinghouse dito ay nagbibigay po ng pag-asa. Pero ang tunay po na validation ay makikita sa aktual na paggalaw ng utility at ang market price. Bilang mga investors, ang pinakamatalinong galaw na pwede po natin gawin ngayon ay ang patuloy na pag-aralan ang mga development at wag pong mag-invest ng perang hindi po natin kayang mawala. Ayan, sa kabuuan, ang 14 years, ayan, ang 14 years o 14 na anniversary ni XRP ay nagdala ng magkahalong emosyon sa buong mundo. Sa isang banda, nakita po natin ang pagmamalaki at pasasalamat ni David Schwartz at Brad Garlinghouse sa tibay ng XRP family matapos pong mapagtagumpayan ang mga legal na hamon ng SEC at makamit ang mahabang regulatory clarity. Sa kabilang banda naman, hindi natin pwedeng baliwalain ang matinding frustration ng mga retail holders na nakakaranas ng pagkalugi at ang mga nagtatanong kung bakit sa loob ng mahabang panahon ay hindi pa rin ma-break ang mga price targets na $4 o $50. Ang katotohanan ay nananatili sa gitna kung saan ang Ripple ay matatag bilang isang institution. Pero ang retail market ay naghahanap pa rin ng kanilang sariling panalo. Kaya manatili po tayo mapagmatsyag, patuloy po natin na suriin ang bawat balita at tandaan na sa mundo ng crypto, ang pasensya at tamang kaalaman ang inyong magiging pinakamahalagang proteksyon. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood. Maaari na rin po ninyong panoorin ang recommended video natin dito.